Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at eto nga mga karibyo natin finish ka na Joel, aba bumabaha ng pera, ayan mga kababayan, na bisto ni Manong Ted, ayan mga karibyo natin. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po mga karibyo natin at eto na nga, simulan na po natin to. Manong Ted, Pailon, pasok ka. Tungkol sa baha dyan sa Bulacan. Kasama po natin ang head ng PDRRMO ng Bulacan, Sir Manuel Lucban Jr. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po, Ma'am Chacha at Sir Ted Pailon. Yes, good morning. Sir, dyan po sa Bulacan, as of now, sa latest report ninyo, ano po yung critical areas natin? Ano yung mga pinaka-naapektuhan nitong habagat? Opo. Unang-una po, Ma'am, ang sa ngayon po ay naapektuhan ng lubos ng ang ating coastal area, not particularly po ng habagat, kung hindi po ng ating level ng high tide. Kasi sa mga oras na po ito, nasa peak po tayo, kaninang mga bandang 7:20 ay meron po tayong schedule na aabot ng about 4.56 ang feet ang level po ng high tide natin. So sa hanging Delikado rin yan mga kababayan, no? Pag nagsabay po yung high tide at saka yung bagyo, no? Especially yung baha, talagang lalaki po talaga ang tubig niyan. Kaya ingat-ingat po kayo mga kababayan, ha? habagat po, ito'y nakapagpadagdag lang po lalo na kahapon at gayon na rin po yung back flooding. So ito po yung mga factors na tinitingnan po natin ng malaki, lalo na po sa area ng mga coastal po. Ganun na rin po yung ating kalumpit. So sa hanging habagat naman po ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil po sa magdamag at mula pa kahapon sa magdamag ay malaki po ang hinina ng pag-ulan hanggang sa kasalukuyan po na tayo ay cloudy na lang po at merong banayad lang po na ambon. So napakalaking bagay po ito na hindi sumabay po sa taas ng level ng high tide ng mga bandang 7:20 na may sinasabi ko nga na may 4.56. Although kahapon po nagkaroon po tayo ng kalakasan po ng ulan, ay nagkaroon na rin po ng ilang flash floods na galing naman po sa mga kabundukan natin. So ang naapektuhan na po naman nito yung mga highlands at midlands po natin. Yung highlands po natin, yung San Jose del Monte, Norsagaray, pati na rin yung parte ng DRT, may mga biglaan silang pagtaas ng tubig. Yung midlands naman po, pagbagsak po niya sa Santa Maria, Bukawi, Pandi, parte ng Giginto, dyan po ngayon nagkaroon ng mga biglaan din pagbaha kahapon, kaya nagkaroon din tayo ng record ng mga evacuation po. Oo. So ulitin ko po yung tanong ko, sir. Ilan po ang apektadong barangay dyan po sa Bulacan sa ngayon? At gaano kataas po yung tubig dun sa monitoring natin? Opo. Ma'am, kung sa barangay po, yung sa ating mga nailikas, basihan na rin po sa yung dahil sa taas po ng sa taas po. Pwede po bang, marami po kasi sa barangay, ma'am, pwede po bang basahin ko po o sabihin na lang po yung mga municipalities Sige sir, sige. na nagkaroon po. Opo, sige, Opo. para ho mas Yung mga flooded areas, opo. Opo, Sir Manuel, para ho mas maayos pong ating talakayan, 20 municipalities and you have 4 cities in Bulacan. Alright. Correct po. Sa 20 mga munisipyo at 4 na lungsod, saan doon ang mga binaha? Anong pinakamataas na tubig? Anong sitwasyon ngayon? At ilang pong mga tao apektado? Go ahead. Opo. So, unang-una po, sa syudad po, ay ang naapektuhan ng husto ay ang Malolos City. So, sa Malolos City po, alone po, ay nagkaroon po ito ng taas na 1 to 3 feet in general po. Halos majority po ng barangay nila ay nakaramdam po ng pagtaas na tubig na ganito dahil nga rin po sa biglaang taas ng ulan. Yun sa mga munisipyo naman po natin, tayo po ay nagkaroon ng mga pagbaha sa 8 municipality ang higit na naapektuhan dito. Ito po yung kadalasan naapektuhan ng flash flood at lalo-lalo na ng ating high tide. So sa particularly po dito, yung mismong Kalumpit area. Yung Kalumpit area po
dahil nasabi nga natin yung tatlong factors kanina, maliban sa habagat, at ito po yung naapektuhan ng backflooding, ganun na rin po yung ating habagat. So dito po talaga naka-experience ng patuloy na pagbaha rito sa Kalumpit. So sa Kalumpit po, naka-experience po sila ng hanggang umabot po ito kahapon ng hanggang 5 feet, hanggang 4 to 5 feet dahil nga po sa biglaang pagbaba ng tubig yun sa backflooding natin, saka na rin po yun sa high tide. Particularly po, ito po yung sinasabi kong umabot lang ng mataas, ito po yun sa San Miguel. Na San talaga Miguel? naman po itong mababang area po, halos nasa boundary po ng Pampanga na po ito, na kung saan nagiging catch basin po sila. Pero yung iba naman po, kapag nawawala na po yung bumababa na yung level ng high tide, mga about 1 to 1.5 feet na lang po ito. So ang sumunod po na higit pang naapektuhan maliban dito ay yung ating Pandi. So sa Pandi po, kahit po nasa Midland to, dahil sa biglaan nga rin pong pagbaba ng tubig galing sa bundok, ang halos nagkaroon po rito ng mga pagbaha sa mga 10 barangay din nila na nag-record din po sa atin ng 2 to 3 feet. At dahil dito po, nagkaroon din sila ng mga ilang evacuation po sa area po. So particularly po, ito po yung higit na mga naakuyan po natin na ngayon po ay mataas po ang tubig natin ngayon ng Hagonoy, Paumbong, Ubando, particularly sa mga oras na to ay dahil po sa high tide. Giginto. Sa Giginto po, sir, na ano po rin talaga ang Giginto. Pero meron po kasi ron sa area po ng Panginay, Balagtas, saka Giginto, magkatabi po halos yan, ay tumaas din po. So nagkaroon din po ng mga pagbabaha dyan ng mga about 1 to 2 feet din po. Kabuuan na po ng Bulacan para po hindi tayo humaba. Opo, sir. Sa kabuuan ng Bulacan po, ay meron na po tayong kung sa pamilya, mga about 1,600 po na Marami na yan. nailikas po para maiiwas po. Opo. So gaano karaming tao 'yon? Ito po apektado nga po, ano? Opo, sir. Okay. So kung ang individuals po nito, sa nabanggit ko na 1,600 po, ay nasa about 6,500 families po ito. 6,500 individuals. Correct. Okay. Individuals. Opo. Sa San Miguel, Kalumpit po, sir, particularly po. Opo. Opo. Tulad ng sinabi ko po, ay yung area po nila ay catch basin at sila po yung unang tinatamaan ng backflooding po natin. Nasa about 4 feet pa rin po sila. Okay. Maging dito po sa area ng sa may bandang Yung dam ng ating Bulacan, ito po yung Angat. Sa unang-una po, nasa about ang huling record po natin ay nasa 169.9 or almost 170 meters na po. So malaki pong bagay po ito na tumaas po tayo for the past 2 weeks ng 20 meters sa ating reservoir. Yung IPOD mag-control, nagme-maintain po sila ng tubig ng 100 to 101 meters for distribution po ng tubig para sa Metro Manila. Cover gates po nito at kaya po sanang mag-hold ng tubig ng 17 meters. Ngayon po ito ay nakakapag-hold lang po ng mga 15 meters dahil hindi pa rin po gumagana. Nakakapag-control pero may tubig pa rin po taas na mga nasa 15 meters ginagamit naman po para sa irrigation. para po maapektuhan yung mga low-lying barangays? Hindi pa po natin makokonsidera yung epekto nito kasi ang contributory pong malaki rito sa mga record natin ng mga nakaraang panahon, yung yung Angat releases po. Yung karapatan para po sa maayos na pamamalakad, check ho ninyo kung nagkaroon ho ba ng release sa mga pondong ito. Kasi kapag nasa GAA, definitely po may budget appropriations yan. At yan po ay hindi
Kaya bago ho natin lisanin tong Bulacan, just to remind everyone, mga kapatid, dito po kasi ngayon, ang sinasabi ho na naman daw nitong mga taga-DPWH in Bulacan sa kanilang press release na dahil daw po sa pinahinto ang 200 mahigit na mga flood control projects, kaya ngayon 200? binabaha na naman daw ho sila. Ang dami Yan ang naman. kanilang paliwanag. Pero girl, ito ho lamang ha, hindi ho naman sa ating gusto pang budburan ang nagnanaknak ng sugat. Para mas humapdi. Oo, ng mga taga-Bulacan. Oo. Mawalang galang lang po. Pupuntahan ko lang mismo ang Bulacan. 2 taon lang po ito ha mga kapatid. 2 taon lang po. Puntahan mo. Hindi pa ho nasasama sa aming research yung pong halaga ng Oh, yan. Lugar yan ni Joel Villanueva, yung bumaliktad na senador, mga kabayan. Pasok. nailaan. Ibig sabihin po, mayroong appropriations. Ngayon, siguro sa mga taga-Bulacan, kung kayo po talaga gusto hong ipaglaban na itong inyong karapatan para po sa maayos na pamamalakad, check ho ninyo kung nagkaroon ho ba ng release sa mga pondong ito. Kasi kapag nasa GAA, definitely po may budget appropriations yan. At yan po ay hindi mapupunta diyan, lalo na ho kung pagkalalaki po ng pera kung walang lumakad niyan, kung walang tumrabaho niyan. Sabi nga ni Ombudsman, hindi ho ba? Trinabaho yan. Kasi pambihira ang laki ng pera Trinabaho yan, mga kabayan. Huwag na tayong magdukuhan. Laki ng budget. Unahin ko lang po ito ha. Go Para ahead. lang po sa lalawigan ng mga kapatid ng Bulacan. 2 taon lang po ito na appropriations ha. 2 Sa taon. inyong lahat. Inaabot ng ating broadcast sa Bulacan. Ito po. Balikan lang natin to kasi baka ang iba sa inyo malilimutin na Tama, alam mo naman mga Pinoy, mabilis magpatawad. Okay. Sige, balikan natin. 2 years, magkano? Opo, para po lamang sa kanila pong flood management program po ito. Flood Management Program. Huwag na ho natin munang isama itong mga sinasabi nila, mga sipag-sipag na ganito, etc. o BIP. Flood Management Program allocation for 2023 alone, it's 11 billion 901 million 4,000 pesos. 11 billion, ha? 11 billion? 11.9 billion My for goodness. 2023 bago po ang mahiya naman kayo speech ni Pangulo Marcos Jr. Kaya naman kayo. 2024. So ito rin po ay bago ang kanyang mahiya naman sila, mahiya naman kayo. Kasi po 2025 yung kanyang speech na iyon. 2024 mga kapatid, ano po, para sa kanilang flood management program, ang alokasyon sa Bulacan ay 14 billion 605 million 898,000 pesos. So sa Mahiya 2 taon naman mga kayo kapatid, ano po, Mahiya kayo. yan po halos 17 bilyong piso. For 2 years alone. Hayaan nyo po, balikan namin itong 2025 budget kasi meron pa. Ang 2026 budget po, walang alokasyon, di ba? Because of the scandal. Pero tandaan natin na hindi naman natatapos yung mga flood control projects na ng 1 taon lang eh. Oo. Hindi ba? Sa Tama. bagal din po ng DPWH ang kanilang mga contractors. Pero mga kapatid, ha? Oo, dito po sa sinasabi po na projects na ito na nakalista na pagkarami-rami, ang tanong natin, asan na ang effect nito? Hindi po ba? Ay magtanong po kayo. Ngayon, ito po'y Bulacan lamang, ha? Bulacan lang Kasi yan. po sa kasaysayan din po ng paglalaan ng pondo sa Region 3, Bulacan po ang may pinakamalaking alokasyon, mga Joel kapatid. Villanueva, ha? Shoutout kay Joel Villanueva. Shoutout kay Joel Shout Villanueva. Pupuntahan pa po natin dito yung pong 2022, 2023, 2024, and Nako. even, alright, Billion. 2025 actually, na meron pa pong mga vetoed items. Alright? Just for Bulacan Province alone. Naku, Panginoon Diyos, pagkalaki nito. Nako. Ito na pala yung detalye Mahirap nito, nang basahin girl, yan. ha? Magkano? It's 41 billion 420. 358 million 694,000 pesos. Ilang taon ulit? 2022, 3.7 billion. Okay. 2023, 11.9 billion. 2024, 14.6 billion.
2025, 11.099 billion. Kasama na dyan Grabe. yung pong vetoed items. I mean, hindi kasama yung mga Billion-billion na-veto ho na mga items. So 4 years. For 4 years, it's 41,358,694,000 Sen Joel. pesos. Oo. Huwag kayong malito. Kasi yung last week na binabanggit mo na 5 billion, sa Hagonoy lang Ito. yun. Ngayon- Ito, yung 41 billion sa buong Bulacan na for 4 years. Grabe, baka kulang pa. Hindi Kulang kasi pa yan. umabot ng 50 billion eh. Kaya hindi Kulang na rin pa. sa baha dyan. Sorry Oo. Sorry po, but we have to remind everyone dito ho sa skandalong ito. Uulitin ko, ito'y appropriations Appropriations. Na-release ba ito, mga kapatid? Definitely mga kapatid, ano ho, doon sa mga nagdaang mga Na-release investigasyon, nagkaroon talaga ng mga releases. So mga taga Bulacan, please, kayo ho ang dapat na magkusa dito. Bako. Hindi lang po yung tindig Hagonoy. Dapat dito, Tindig Gising Bulacan. Bulacan. Gising. Yan po siguro ang Gising. magandang, Hindi na go Bulacan. hindi na. Oo. Hindi Ito na. ho, sa Hagonoy pa lamang mga kapatid. Oh, Ito sige. po, Hagonoy. Alright, ito po pinagsama-sama na yung flood management program, yung pong SIPAG na sinasabi, tsaka yung BIP, pare-pareho lang po ang patutunguhan daw para po sa flood control ninyo. For Hagonoy Iba-iba yung pangalan pero pare-parehas lang pala yung purpose. alone, sa 3 taon mga kapatid, from 2023 to 2025, excluding yung mga vetoed na mga proyekto, it's 5 billion 408 million pesos, suses. 5.4 billion pesos. Ngayon, ang DPWH humihingi daw po ng 200 million para sa kanilang master plan for Bulacan. May budget pero walang master plan, mga kabayan. Ano ba yan? Hindi ba malaking kalokohan ito? Correct. Di ba malaking gancho ito? Talaga naman. At ngayon, sa mga taga Bulacan, ano pa nga ho ba? Baha pa more. Baka more. Bumaha na po ng pera, pero walang nakita ang mga Bulakenyo. Correct. Kaya na, shout out Senator Joel Villanueva. Kumusta? Itong mga flood control dyan sa lugar mo. Di ba? Kaya naman pala. Hindi na tayo magtataka kung bakit bumaliktad, mga kababayan. Billion, 40 billion. 40 billion, mga kababayan. Tapos si BP Sara, ini-impeach ninyo 125 million. Hinayupak na yan. Hindi nga 1% mga karbi natin. No? Nag 1% ba? Oo. Anyway, eto mga kababayan, pasadahan din po natin to, no? Ito pong si Attorney Rispicio, mga kababayan. Pasok. Ayan, so basahin po natin ito. Sino po sa inyo ang nanonood sa impeachment trial ni VP Sara Duterte? Ito po, meron pong mga Karesbacker natin kasama mula sa Luzon. Isang kasama nating Ilocanong Karesbacker. Meron po siyang tanong. Attorney, dalang ko mang idamag ko, no, mabalin panggap da ito'y mapaspasamak na, impeachment ito yung impeachment. Siyempre, subsubay pa yung may mat da ito'y, Attorney. Kaya may mat ko mga maamuan, no, ataba, liwanag na pala da ito'y nga maururay iti sambayan ng Pilipino. Tsaka sa buong mundo. Kaya nga, lalong-lalo na po sa flood control na nangyayari ngayon. Lori Jane, hello baby. Ano po ang bayan ninyo, Lori Jane? Taga saan bayan Lawag po kayo? po. Wow, Lawag! Lawag, Ilocos Norte! Energetic talaga to Alam siya. niyo po ba na lahat ng mga ng mga respisyo ay mula sa Ilocos Norte? Marami pong respisyo sa Isabela, meron pong mga respisyo rin sa Mindanao, pero lahat po kami ay galing sa Ilocos Norte. Alam niyo po ba 'yon? Hindi. Meron po kayong kilalang attorney respisyo din dyan. Kamag-anak po namin yan. Alright. Kumusta po kayo dyan sa Ilocos Norte, Madam Lori Jane? So, ayos naman po ang pero tulad na po ng nasabi natin na sa flood control, marami pong bagyong dumarating at marami po tayong mga kababayan na nagsasuffer po sa mga flood. Si Lori Jane po, siya po at sinasabi po ng Senate ay nasa impeachment trial na po. Lumabas po ang balita na sabi po ni Erwin Tulfo ng investigasyon na lang daw po sa flood control ay mapupunta na lamang sa ombudsman.
at hindi na ito tatalakayin ng Blue Ribbon Committee at magsasampa na lang po daw sila ng kaso. Yun po ang kanilang gagawin. So, makikita po ninyo na ang Senate po, it looks like na magfo-focus na lang po sila sa impeachment trial. Nasa pangalawang article pa lang po tayo ng impeachment. Grabe, no? Yung ano po, mga karyasan, yung Blue Ribbon Committee, hindi na raw Ombudsman na. Ngayon mukhang magtatagal po hanggang December at kapag sobrang tagal nila ay magtatagal din ito hanggang next year. At pagdating po sa Senate at pagdating sa Blue Ribbon Yung problema dyan, mga kabayan, talagang sinasadya nilang tumagal eh. Pinatatagal talaga nila eh. Committee ay mukhang wala po tayo Kasi puro kadramahan yung ginagawa. maasahan na investigasyon sa kanila. Pero po, noong SONA po, sinabi po ni BBM ay magsasampa siya ng kaso sa mga nagnakaw ng pera ng ating taong bayan tungkol sa flood control. Pero kung ibig sabihin po nito ay merong mga magagawang mga paraan o proyekto para solusyonan ang mga pagbaha sa inyong lugar dyan sa Lawag, Ilocos Norte, hindi ko po alam. Dahil po ang nakafocus daw po ngayon si BBM sa pagsampa ng kaso ng mga nagnakaw ng pera doon sa flood control na dapat na nila'y ginawa na noong unang panahon pa lamang. Kaya Lori Jane, sorry ka na lamang, yung mga nararamdaman mong pagbaha sa inyong lugar ngayon dyan sa Ilocos Norte, it looks like magpapatuloy pa rin yan. Abangan mo na lang ang kanilang ginagawa ng pagsampa ng kaso ng mga nagnakaw ng pera ng ating mga flood control projects dito sa ating bansa. Alright. Pakinggan naman natin itong ating respacker mula sa Cebu, si Benji Mutia. Dudong, kumusta dong? Attorney, maayong hapon sa tanang nabilang sa iyong programa. Benji Mutia, Karkar Cebu, Attorney. Maayong hapon, Benji. Ano ang katanungan mo, Benji? Tanong ko lang, Attorney, ano ba talaga ang gusto niyong patunayan sa impeachment? Accountable ba talaga ang pangalawang Pangulo sa mga isyong ibinabato sa kanya? Di pa- Alright, ito po ang gusto Sige, nilang sige. patunayan sa impeachment para po maliwanagan kayong lahat. Paninira Ang lang gusto eh. po nilang sabihin ay kailangan daw po sanang mag-liquidate ang Office of the Vice President ng kanilang paggastos ng confidential funds. At nakalagay daw po kasi sa batas na kapag hindi na-liquidate ay yung taong accountable ay presumably na ninakaw yung pera. Pero mamaya po talakayin natin kung ano talaga ang sinasabi ng batas tungkol dyan. Kapag hindi ka ba humawak ng pera, dapat bang ikaw ang panagutin o panagutin lang natin ang humahawak ng pera? Malalaman po natin yan, i-discuss po natin yan mamaya extensively. Abangan mo, Benji, alright? Salamat, Attorney. Alright. Tawagin naman natin itong ating restbacker na si Pipito Artianza. Pipito! Attorney, ang tanong ko po ay sa kasalukuyang nangyayari ngayon sa ating bansa na mga hearing sa Senado maging sa Kongreso, ang mga pinag-uusapan nila ay ukol sa mga batas na ipinairal sa ating bansa. Alam natin na may mga twisting na at pagbinding na bend the law. Wala bang kapangyarihan ng Supreme Court nito para makialam na upang makorek sila na mali na sila sa kanilang ginagawa? Alright. May kapangyarihan po ang Supreme Court. Kabayan. Kaso nga lang po, marami na po tayong isinampa sa Supreme Court. Marami na rin pong hindi nila dinedecide. Medyo matagal pong mag-decide ang Supreme Court. Tama po ang inyong sinasabi na dapat humakbang na po ang Supreme Court kapag nagsampa tayo ng kaso sa kanila at sana po bilis-bilisan nila ang kanilang ginagawa. Pero wag po kayong mag-alala, marami po ang nagpe-petition, hindi lang po nababalitaan dahil po wala ring ginagawa ang Supreme Court. Alright? Salamat, Attorney. Okay, maraming salamat po sa ating mga karesbackers na nagtanong tungkol sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ilang linggo na po ang nagdaan. At napakinggan na rin po natin ang mga maraming witness. Napakinggan na rin po natin ang mga spiel ng ating mga prosecution at mga cross-examination ng ating defense. Ano ba ang gusto nilang palabasin dito sa ating latest na hearings dyan sa impeachment trial sa Senado? Para po maliwanagan kayong lahat, ito po ang gusto nilang mangyari. Nakabatay po iyan sa circular ng Commission on Audit. Yun po ang paulit-ulit na sinasabi ng kanilang panghuling witness na si Attorney Uamil. Yun po ang kanyang sinasabi dahil daw po, hindi daw po sila nag-liquidate ng confidential funds. Dahil daw po, noong panahon ni VP Sara Duterte bilang Vice President, ngayon po, at nung panahon na siya ay Secretary ng DepEd, meron pong mga daang milyon na inilabas na pera para sa kanilang Special Disbursing Officer. At syempre po, kapag naglabas ng pera, kailangan pong i-liquidate yung inilabas ng pera. At sinabi po niya na kapag hindi na-liquidate, ay ang mananagot daw po ay ang head of agency na si VP Sara Duterte dahil yun daw po ang isinaad
ng batas. Alright, sige po sir. Tingnan po natin ang basehan na kanyang ginagamit, yung circular ng Commission on Audit. Ang kanya pong tinutukoy ay ito pong 8.3 ng circular mula sa Commission on Audit. At ito po ang sinasabi, naka-flash po sa inyong screen itong provision na ito. Sabi po, failure of the accountable officer to liquidate any public funds for which he is accountable upon demand by and duly authorized officer shall be prima facie evidence that he has put such missing funds or property to personal use and benefit. Alright! Kapag hindi daw po nag-liquidate yung accounting officer, ang presumption daw po ng batas ay ibinulsa ng accountable officer ang salaping iyon. So, ibinulsa po ba ni VP Sara Duterte yung confidential funds? Yun po ang sinasabi ni Attorney Wamil. Pero po, tignan po natin, accountable officer po ba si VP Sara Duterte? Dito po sa parehong circular na ito, nakadefine po ang accountable officer. Tignan po natin sa taas. Ito po, accountable officer refers to every officer of the government whose duties permit or require the possession or custody of government funds and property and who shall be accountable therefore and for the safekeeping thereof in conformity with laws and regulations. Ibig sabihin po, in Tagalog po, kung sino man po ang may kakayahang humawak ng pera or binibigyang pahintulot na humawak ng pera ng ahensya na iyon, yun po ang accountable officer. At nakalagay po dito sa parehong circular ng accountable officer na iyon ay ang siyang Special Disbursing Officer. Tingnan po natin ang definition ng Special Disbursing Officer dito sa circular. Ito po ang sinasabi. Ang Special Disbursing Officer I refers to the head of agency or a regular employee designated by the head of agency to be in charge of making disbursements of funds so received and accountable therefore. So yung accountable officer po ay yung head of agency or yung special disbursement officer kapag merong itinalaga yung ahensya. Doon po sa ahensya ni VP Sara Duterte noon sa DepEd at doon sa Office of the Vice President, meron po bang itinalaga na special disbursing officer? Meron po. So, ang accountable officer po ay yung special disbursing officer. Hindi po siya yung head of agency kasi ang nakalagay po sa batas ay or, hindi po and. Kapag and po, kapag nakalagay head of agency and special disbursing officer, ang ibig sabihin po niyan, pwede silang managot pareho, sabay, all at the same time. Pero kapag or po, it's either the head of agency or the special disbursing officer. Kapag meron na pong nakatalaga na special disbursing officer, ang accountable officer na po ay yung special disbursing officer. Kaya Mr. Wamil, witness, Attorney Wamil, alam ko isa kang CPA lawyer, ang interpretation mo po na sinasabi mo ng accountable officer dito sa confidential funds ay si VP Sara Duterte ay mali po ang inyong pagkakaintindi sa batas. Dahil po meron na po siyang naitalagang special disbursing officer, ang accountable officer po, kundi para diyan sa special disbursing officer na iyan. Tanong lagi ng bayan, sino ba talaga ang dapat managot? Sino? At sino ang dapat mabulok sa kulungan? Diyan Kung kayo po ang tatanungin mga kabayan, sino po ba talagang dapat managot? Si President Bongbong Marcos Jr. or si Vice President Sara Duterte? Diba? Base po sa mga nangyayari sa ating bansa, base po sa na-experience natin, base po sa mga nababalitaan natin, base po sa kanilang mga aksyon, at base na rin po sa mga lumalabas na survey. Diba? lang muna kayo, re-rest back tayo ulit mamaya. Break muna tayo. Napag-usapan sa pagpupulong si Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo na ipapasa na lahat ang investigasyon na may kinalaman sa flood control projects sa Ombudsman. Ayon kay Senator Tulfo, hindi na raw ito didinggin sa Blue Ribbon Committee dahil baka mapurnada pa ang investigasyon. Ito turn over na ng Senate Blue Ribbon Committee ang lahat ng pinag-uusapan sa kanilang pagdinig sa Ombudsman, pero kailangan pa raw itong isang guni sa lahat ng mga senador. Samantala, inaasahan na raw ni Senator Erwin Tulfo na babaliktad sa kanilang testimonya ang mga Maleta Boys. 4 sa 18 dating security aid ni former Appropriations Chair Zaldico ang nagrecant na ng kanilang testimonya. Ayon kay Tulfo, nakonsensya ang 4 dahil nakita nila na marami silang kinahaharap na demanda. Wow, boys! Boys, 18 Marines, nagkakasama tayo dun sa rally ha. Nagkakasama tayo dun sa hearing ha. Akala ko ba magkakasama tayo hanggang uli? Kinasuhan lang kayo, bumigay na kayo.
Pero naiintindihan po natin yan. Pero si Atty. Harold Respicio kapag nagsasalita po kahit kinakasuhan, hindi po ako sumusuko. Correct. Pero po naiintindihan natin ang mga kasama natin sa 18 Marines dahil marami po sa kanila ay kinasuhan. Si Mr. Levy Baligod na kanilang abogado rin ay may kaso. Kaya po kapag ang apat sa kanila ay gustong baliktad dahil hindi nila kayang magbayad ng abogado at ang mga gastusin para mag-attend ng mga hearing, nagigets ko po kayo dahil ako din po, ang dami ko na rin pong gastusin dahil dyan. Yan po ang price to pay, sabi nga nila, para sa kalayaan ng ating bansa. Pero hindi bale, meron pa rin po tayong 14 na mga kasama. Ngayon po, so sinasabi po ni Senator Erwin Tulfo na hindi na sila gagawa ng investigasyon sa Blue Ribbon Committee. Sayang. Sayang po. Yan ba ang plano nyo after all, Senator Erwin Tulfo? Dahil po, nung panahon ni Senator Marcoleta, nagkaroon po ng investigasyon tungkol dyan sa Blue Ribbon Committee. Siya po ang namumuno at nagkaroon po ng interes ang taong bayan. Yung mga nagtanong po kanina sa akin dito sa ating show, although curious sila sa nangyayari sa impeachment, mas interesado po sila sa nangyayari sa flood control dahil Correct ka. No, mas interesado po yung taong bayan sa flood control kaysa po sa impeachment, mga kababayan. At saka itong plano po ni Erwin Tulfo, no. Talaga naman malaking sampal ito. Oo. Sa ating lahat itong ginagawa niya, nakakahiya, no. Walang yag balls. Opo, yung ating Blue Ribbon Committee, di ba? Walang yag balls, mga kababayan. At saka yung rason niya na wala ng oras, di ba? Wala ng oras diyan sa kasi may impeachment. So ano to? Pagdating kay BP Sara, may oras kayo, pero pagdating sa accountability dito sa flood control, kung sino man po yung mga mastermind diyan, wala kayong pakialam. I mean, hindi niyo bibigyan ng oras. Di ba? Hindi niyo bibigyan ng oras yung flood control. Kay BP Sara, bibigyan niyo ng oras. Masyadong halata na po itong si Erwin Tulfo, mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan, mga kababayan? Just comment down below at syempre huwag mong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.